May kasabihan, tayong mga soberanong mga mamamayang Pilipino may tatlong klase. Una, yun pong mga nagpupunyagi na makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. Those who make things happen. Pangalawa, yun pong nakatangyod lamang na nakanganga pa. Habang tinitingnan lang nila, pinanunood ang mga pinagagawa, ang tumatagaktak ng pawis ng mga patriotiko para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. Pangatlo, yung mga walang pakialam, nag-aantay lamang na mahulog yung bayabas sa mga bunganga nila. Wala silang pakialam. Pero pagka dumating na yung biyaya, kasama sila sa makikinabang. Saan kayo po pwesto doon, lulugar? Kayo na po ang bahala kung saan po kayo doon po pwesto at lulugar. Ano po? Hey! Good morning! Good morning, ladies and gentlemen of the jury sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging saan po kayo sulok ng mundo. Good morning po sa 99.9% it's a puwera. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK Demokratiko, KKK 2.0 Demokratiko. Opo, ito po yung pagpapatuloy ng naunsyaming himagsikan. Pero himagsikan po natin ngayon, hindi na po gamit tabak at sibat, kundi mga sagradong boto po. Himagsikan 2028 halalan. Gamit ang ating mga sagradong boto para bawiin ang pamahalaan sa mga traidor, kawatan, land grabber, pugo lord, gambling lord, extrajudicial killing lord, at lahat na ng mga ungas sa buong pamahalaan. Bawiin po natin ang ating dignidad. Ano po? And so, ano ba itong kahindik-hindik? Yan, Teka muna, bago ang lahat, mga lumay, dapat na natin palitan. Pagdating ng 2028, pahirit na suporta dito po sa ating Juror Advocacy Channel. Paki-like, share, at mag-subscribe po kayo para updated po kayo kapag may bago po tayong mga video na uploaded. Ano po? And so, ang kahindik-hindik po na tanong, anyari sa buhay mo, Pilipino? Naturingan kang soberanong mamamayang Pilipino kung saan ang kataas-taasa kapangyarihan sa bayan ay nasa kamay mo. Pero sa realidad, alipin tayo. At ang mga naghari-harian, yung ating mga tagapagsilbi lamang, tagapaglingkod sa bayang Magiliw. Tagapagsilbi na walang silbi, tagapaglingkod pero naghahari-harian. Ba't na nagagawa yun? Anyari, ano po? So, sige, yan naman po kayo. Dito din naman po ako. Kumapit lang kayo ng gusto sa kinaupuan nyo para wag po kayo malaglag. Ano po? Umpisahan po natin ang atin pong video komentary para mas malinaw at mas maliwanag ang ating pinanggagalingan. Ano po? So, umpisahan po natin dito kay dating ombudsman Samuel Bilibid Martires.
kilatisin po natin kung ang mga pinagsasabi ba nito batay sa sentido komon, opo, na kombinasyon ng isip, utak, puso, patriotismo o kaungasang kaisipang salat sa lohika at batayan sa mga prinsipyo ng demokrasya at saligang batas. Bring it on, Samuel Bilibid Martires. Option po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I've always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating Pambirang patis ano ha. Hindi daw titigil ang korupsyon. O kahit na habang tayo ay nabubuhay. Kaungasang kaisipan. O sentido komon na batay sa mga demokratikong prinsipyo, sa batas at lohika. Kilatisin po natin sa dako pa ron. GMRC, well, dapat yan, no? Kailangan po nating hasain ng kabataan sa pakikipagkapwa-tao at imulat, iukil-kil sa kanilang kamalayan ang tunay na anyo, hugis, no? At kulay ng demokrasya. So, yung sinasabi po na iisip na ito pong si Samuel Bilibid Martires marahil ay yung kapanahunan po ni Nagat Jose Rizal kung saan nauso yung mga noli me tangere. Panahon ng diktadorya. Pwede mo bang salingin ang diktador at ang kanyang mga alipores? No way, Jose. No. Pero, nagkameron na po tayo ng antidote. Antidote sa paghahari-harian. Ano po? At, ito, ipresenta po natin kung ano yung antidote na yun. No po? Okay. What's the big deal? Guarantees no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yata siya, dali lang ha. Dali lang po ha. Ibalik po except natin. it seems for the value of trial by jury. I must get back inside before Madison. Pisan po natin dito. Ayan, ito po ha. Our jury system has been described as the sacred right of every American. Over the centuries, it's been called the citadel of freedom, the lamp of liberty, and the voice of the people. Modestly, I, myself, have written a few things on the subject. I'm Thomas Jefferson. You might remember me for something I wrote over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. This simple, short document accused the English king of, among many other things, depriving us in many cases of trial by jury. You see, even back then we had the right to have our case decided by a jury of our peers. But when the king's courts were in England, and the accused spent a long time on a slow prison ship, saying that we had jury trials was a poor joke. Bloody tyrants. So, you may ask, what's the big deal? Why have so many people heaped so much praise on the right to trial by jury? I like the answer a couple of writers gave back in the 60s. Your 60s, not my 60s. The jury is a remarkable political institution. It recruits 12 laymen, chosen at random from the widest population. It convenes them for the purpose of the particular trial. It entrusts them with great official powers of decision.
It permits them to carry on deliberations in secret and to report out their final judgment without giving reasons for it. And after their momentary service to the state has been completed, it orders them to disband and return to private life. How splendid is that? How splendid, ano po. Pero sandali muna, ano po. Ano ba yung nakasilera pa po natin dito? Ano po? So, isinilang po yung demokrasya. Demokrasya na antidote po. Antidote ng diktadorya. Kabaliktaran po yan eh. Ang demokrasya po hindi kabaliktaran ng komunista. Na pilit pinalulutang ng mga ungas na komunista. Kundi kabaliktaran po ng monarkiya na madalas kaysa minsan diktadorya. Hindi ka po pwedeng maging mabait pagka ikaw ay hari. Otherwise, ang kabaitan mo will be misconstrued at as karuwagan. Aagawin sa iyo ang kapangyarihan, may magre-rebelde laban sa iyo, dahil po silang takot sa iyo, at para sila na naman ang maggobyerno, sila naman ang mandarambong sa mga mamayan. Now, si dating US President Abraham Lincoln, binigyan diin niya po kung ano ang demokrasya. Pakinggan po natin siya. They who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us. Ulitin natin na. Yan. Unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us. And from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. And we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, and that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. In 1787, napanday ang lipunang Amerikano. Ang pinagsama-sama, pinag-isa, the United States Republican government. Pero dumating po yung wala pa isang siglo eh. Kasi ito 1863 nagkaroon ng isang gusto maghari-harian sa Amerika. Yung po mga Southerners. Nagkaisa yung mga bansa, yung mga estado sa Southern States, naalisin po yung karapatan sa trial by jury. Kasi yung karapatan po sa trial by jury, ito po yung susi para yung pong gobyerno ay government of the people, by the people, for the people. Mamayan po ang hari. Gusto nila alisin yun at gawin po nilang yung pong nakaluklok sa gobyerno ang maghahari. Kaya po nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng American Civil War. North versus South. Po, sa atin pong siyempre nanalo po dyan yung North, at na-abolish po eventually ang slavery. Kasi ang mga taga South ayaw nilang i-abolish ang slavery dahil ginagamit nila yung mga mamayan na kasangkapan para sa kanilang mga plantasyon. Po, inaalipin nila. Ayaw ng North ng ganun. Sa ating pagpapatuloy, diba? Ito. Ito naman po, panahon na ni Nagat Andres Bonifacio po ito. Pakinggan po natin. Kailangan niyang hiwain ang sariling bisig
upang ipirma ang pangalan sa sariling dugo. Nang madiskubre ang katipunan ng mga Espanyol, bago maging kasapi, nagdadaan sa isang pagsubok ng Yan isang muna. tao at kapag nakapasa, Isa natin sa umpisa. kailangan niyang Para ipil mas- ang isa sa pinakamakapangyarihan sa panahon ng Kastila. Katipunan ang mas maikli at mas nakikilalang pangalan ng samahang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak bayan. Isang lihim ito ng samahan na itinatag ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deodato Arellano at iba pa sa isang bahay sa Kalye Ascaraga o ngayon ay mas kilala bilang CM Recto na matatagpuan sa Maynila. Nabuo ito noong July 7, 1892, mismong araw na ipinatapok si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Kabilang sa mga layunin ng katipunan, ang una, makamtan ng Pilipinas ang kalayaan sa kamay ng mga Espanyol sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ikalawa, maipalaganap ang kagandahang loob, kabutihang asal, katapatan, katapangan, at ang paglaban sa bulag na pagsunod sa relihiyon. At ang ikatlo ay tulungan at ipagtanggol ang mga mahihirap at inaapi. Ang katipunan ang natatanging samahan na nakapaglunsad ng isang organisado at malawakang paghihimagsik laban sa pamahalaang Espanyol. 3 lupon ang namamahala sa katipunan. Una, ang kataas-taasang sanggunian na Paglilinaw lamang po, linawin po natin. Ang katipunan, no ha, ay may layunin na pagkaisahin ang mga mamayan, ang mga Pilipino ng mga panahong yun, upang isulong ang malayang bayan. Kalayaan. Hindi lamang kalayaan mula sa Espanya, kung hindi kalayaan ng mga mamayan laban sa paghahari-harian. Ano po? Kung kaya ang kanila po isinusulong ay demokrasya ala Amerika, kung saan ang mga mamayan, ang tawag ay haring bayan. Kaya palalaganapin ng todo, ito po mga sangguniang bayan. Sanggunian ng mga mamayan na siya po magtatakda kung ano po ang destinasyon po ng bayang Magiliw. At ibalik ang basic hukumang balangay. Ito po ay demokratikong sistema ng katarungan na hinugot doon po sa Magna Carta of 1215 England. Kung saan Magna Carta, the Great Charter of Freedom. 63 mga karapatan ng mga Briton, kung saan ang pinakasusi para ni isa ay walang malabag. Ayun pong Artikulo 39. Hindi maaring parusahan ng hari, damputin, ikulong, bawian ng ari-arian ang sinumang Briton, maliban na lamang kung merong husga, hatol, mula po sa trial by jury of peers. Yan pong pinakasusi, ano po, ng 63 mga karapatan na ibinigay sa mga Briton. Ano po, Artikulo 39. Ito po mismo ang isinusulong ng ating mga ninuno sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. Opo, ano ang nangyari? Hindi ba for all intent and purposes po, nagtagumpay naman ang katipunan? At hindi lang nagtagumpay ang katipunan, hinasa pa po yung ating mga ninuno ng mga Amerikano. Opo, hindi kara-kara binigyan ng kalayaan, bagkos binigyan mo na ng edukasyon. Hinasa sa mga prinsipyo ng demokrasya. Bago po ginawaran ng kalayaan noong po July 4, 1946. Nakapaloob po sa Philippine Organic Act of 1902 ang opisyal
opisyal na tindig ng Amerika sa ating bayang Magiliw. Educate Filipinos, no? Train them in democratic processes, and give them their liberty. Hindi po ba? Kung kaya, taong 1907 pa lang, meron na po tayong mga halal sa General Assembly. Ginawa na ng mga Amerikano yun. Taong 1917, mga Pilipino na po, na halal ang mga senador. Siyempre, mga Pilipino rin po, yung ating pong mga kinatawan sa pinaka-House of Representatives. Ano po, ganun tayo hinasa. At July 4, 1946, ginawad po yung ating kasarinlan. Pero bago nangyari yon, pinag-OJT muna ng Amerikano ang ating pong mga lidiran ng mga panahon yon sa pamamagitan ng Commonwealth Government. Pinayagan po silang pandayin ang sarili po nating saligang batas. Puro mga Pilipino na po ang naglimbag ng 1935 Constitution na dapat ang kabilin-bilinan ng mga Amerikano demokratikong saligang batas. Anyari! Tingnan po natin kung anong ginawa ng mga ungas na framers ng saligang batas at ang mga leader natin ng mga ungas din ng mga panahong iyon. Po. Where na yun? Would you rather be ruled like hell by your poor countrymen or ruled like heaven by a global superpower? This is in relation to one of a Philippine president's famous quotes. While the U.S. was highly criticized for its occupation of the Philippines since 1898, the U.S. also brought about education, infrastructure, military support, and a new government structure. Then in 1935, they established a Commonwealth government with Manuel Quezon as its first president. The Commonwealth is built to prepare the Philippines for self-rule and independence. For Manuel Quezon, he would rather have a government run like hell by the Filipinos than a government run like heaven by the Americans. What can you say about this? Malinaw po, di po ba? Nagkaroon na po ng ginintuang oportunidad, pagkakataon. Ang atin pong mga kuno ay politician noong mga panahong iyon, 1935, nung kanila pong pinanday, nilimbag ang 1935 Constitution. But they blow it big time. Ang inilapag po ng mga ungas na framers ng 1935 Constitution, imbis na demokratikong pamahalaan, diktadorya. Sa papanong pamamaraan, hindi po na kinupya ng todo-todo ng buo ang Bill of Rights ng mga Amerikano. -2. Ipinagkait sa mga mamayan, soberanong mga mamayan, ang the right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Bakit? May balak sila na manggitata sa nakaw na kayamanan. Pag nakawan tayong mga mamayan, ang ating mga ninuno ng mga panahong yun, at hindi makapalag sapagkat ala pong armas ang mga mamayan at ala po silang karapatan na humusga bilang mga juror. Tama po ba yung ginawa ng mga ungas na yun? Kaya, ano nangyari? Abay, siyempre ang nangyari po, lalo na umpisa. Dahil lamang po ang so, lalo na nung iginawad na yung ating kasarinlan, July 4, 1946, ano po? Wala na rin po yung pong polisiya, siyempre na Amerika, na lahat ng final decision
ng Philippines Supreme Court ay reviewable sa United States Supreme Court. And so na libre na po ang mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan po natin. Nakaw dito, nakaw doon na po ang kanilang ginagawa. Meron na po silang absolute power. Hindi nga ba ang sabihan power tends to corrupt? Absolute power corrupts absolutely. Dahil bagaman po may checks and balance kuno sa ating pong 1935 Constitution sa pagitan ng 3 co-equal branches, legislative, executive, judiciary, sa papel lamang po yun. Dahil sa katotohanan, yung pong executive, yung Pangulo, kaya po niyang sindikatuhin ang buong gobyerno. Kasama na yung executive at legislative, sapagkat siya po ay may guns, gold, kanya po yung armed forces di ba? Commander-in-chief siya of all armed forces. Pati KAFGO, pati barangay tanod. Siya ang chief of staff. Pati security guard. Tapos siya pa may hawak ng susi na kadiro. Abay, kompleto sa recados. Di po ba? And so, alam naman po natin yung nangyari. Panahon ni President Ferdinand E. Marcos Sr. Katakot-takot na kurakutan, pang-abuso sa karapatan ng tao. Marami ang naglalaho na lamang na parang bula doon po sa mga patriotiko. Rightly or wrongly. Katakot-takot na nakawan nangyayari sa kaban ng bayan. And so, kinailangan po natin mag-people power. Hindi po ba? Lahat nag-people power tayo, nagtagumpay na naman. Pambirang patiso. Nagtagumpay na naman po tayo sa ating pong people power sa mitiin na makamtan ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan. Anyari na naman. Pinalitan po ang ating saligang batas, 1987 Constitution. Anong pagkakamali meron na naman? Ang mga ungas sa outset pa lang sasabihin ko na mga ungas din po ang framers ng 1987 Constitution. Inuulit ko lamang po. At pakadiin-diinan ko pa po. Mga ungas ang mga framers ng ating 1987 Constitution. Pakinggan po natin ang isa sa kanila. Attorney. Ba ito siya? Does not need that kind of prohibition anymore. Ibababa nila 2 degrees. Maybe flexibility with political dynasty. We made a mistake. Right? As I always say, we had 2 shortcomings in the Constitutional Commission. One is we overestimated the spirit of EDSA, and the other is we underestimated the greed of politicians for power and money. And this is one example of that. And actually, that was what I was going to ask Attorney Monsod. No, in your petition, what definition of political dynasty is reasonable to you? To what level of consanguinity or affinity? Because I read part of the petition and you were trying to draw a direct link between poverty and political dynasties. Anong level po of political affiliation or yung relation is reasonable? I think 4 degrees. Up to 4 degrees. Kaungasang kaisipan po ito. At kaya ko po itong ang sinasabi ko na kaungasang kaisipan yung sinasabi ni Attorney Christian Monsod na yung pong pinaka bottom line, no ha? Ang pinaka pundasyon ng social justice, no po, ng demokrasya ay anti-political dynasty law up to 4th civil degrees of affinity and consanguinity. Kung gusto pong makipagdebate sa akin
ni Attorney Christian Munsod, lahat na po ng maestrado sa Korte Suprema, lalo na po yung Teresi Hodas po, no po, handa po ako na makipagdebate sa kanila kahit na walang tulugan. Debate na lang tayo ng debate na walang tulugan. Ano po? Unang-una po, itong anti-political dynasty, ito po ay anti-thesis ng democracy. It defeats the purpose, ano po, ng pinakapangunahing prinsipyo ng demokrasya, that all men are created equal. Ito din po ay prior restraint sapagkat bago pa man tumakbo ang miyembro ng isang political dynasty ay kanila nang pinagpapalagay na siya po ay kawatan, which is by and large totoo naman na yun po ang plano talaga, ang layunin ng political dynasty. Ano po? Magnakaw na magnakaw at protektahan ang kanilang angkan laban sa batas. Ano po? Para wag sila mapanagot sa batas. Ano po? Yun naman. Pero ganun pa man, hindi po susi ang anti-political dynasty law. Nabanggit na kanina, di ba, ang bedrock of democracy ay yung pong the right of the people to trial by jury. At yan po ang missing link sa atin pong saligang batas. Ano po? Sa Bill of Rights ng mga kano, doon pa lamang po sa kanilang, sa original na teksto ng 1787 Constitution ng United States of America, nakaukit na po ang karapatan sa trial by jury. Pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya po ang karapatan sa trial by jury. Lahat po ng delegado, wala pong ni isang alam kung ano po ipapalaman na probiso sa kanilang lilimbagin na saligang batas, bukod lamang sa isa, karapatan sa trial by jury. At pinaluwa pa po ng 3 pang probiso para lalong tumibay po ang kanilang karapatan sa trial by jury, sapagkat ayon po sa sentido komon nito po si Thomas Jefferson, ay isa po sa founding father ng United States of America, aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury of the people pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang alimang gobyerno sa prinsipyo ng saligang batas. Kaya, para po kampante kalooban ng 4 pang mga estado na ayaw munang pumirma, pinatibay nila ang kanilang Bill of Rights. At ang 5th Amendment, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng mga pribadong Amerikano, pribadong mga mamamaya Amerikano, randomly selected na kumikilatis kung may probable cause o wala. Mga mamayan po ito. Hindi po ito kayang resbakan sapagkat pasekreto po ang kanilang investigasyon. Niyong mga target nila sa investigasyon, di alam na siya pala ay iniimbestigahan na. Bakit? Sapagkat pagka nag-negatibo, hindi masisira yung katauhan ng kanilang target. Kapag naman na positibo, hindi karaka-raka makasibat o makatakbo ang target nila bit-bit ng kanyang mga nakulimbat. Ano po? At siyempre, alinsunod po din po ito sa pangunahing prinsipyo ng demokrasya. The right to remain silent. Katulad ng binabasa sa ating Miranda rights. Kaya kaungasang kaisipan po yung sinasabi nila na dapat naka-live streaming ang investigasyon ng ICI, nakalintulad din po sa grand jury, ano po, at ombudsman, at prosecutor, office of the prosecutor, ano po. Ang sunod po na amenda, ito po, 6th Amendment. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by impartial jury. Ito po ang talagang due process of law.
pampubliko na paglilitis, mabilis na paglilitis, at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of we, the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At ito naman po, ang pampito, in suits at common law, where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any court. Final and executory na po. Although, pwede apila, no, yung pong kung tawagin ay finding of law. Di po ba? Yung pong question of law. Halimbawa, mali po yung hatol ng huwes, ng judge. Imbis na 10 taon lang dapat ang hatol ng sunod sa batas, ginawa 100 taon. Pwede po yung iapila sa Supreme Court o sa Court of Appeals. Halimbawa naman po yung finding of facts, yung katotohanan na siya pong hinahanap ng mga juror, no? May panibagong mga testimonya at ebidensya na hindi pa nagamit nung nakalipas na trial jury. Pwede po i-remand, balik uli, maging panel ng 12-man jury para litisin muli ang kaso ng para bagang wala pong nangyayari. And so, ito po yung pinaglaban ng atin po mga ninunong katipuneros, no ha? Nauulitin ko lamang po, no ha? Para po malinaw sa ating lahat, no po? Yung pong manifesto ng katipunan. Ipaglaban ng buwis buhay ang malayang bayan, palawakin ang kapangyarihan ng mga mamayan sa pamamagitan ng mga sangguniang bayan, at ibalik back to basic ang hukumang patas para sa lahat, hukumang balangay, trial by jury of the people, na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ngunit, nulit ko ulit, ito pong ang demokratikong gobyerno po natin na harbat, binaboy po ng mga ungas na framers, di lamang ng 1935 Constitution, pero maging ng 1987 Constitution. Binaboy po ang ating demokrasya, not just once, but twice. Kaya kung nagtatag po ng lihim na organisasyon ang KKK 1.0, tayo naman po ngayon sa KKK 2.0 ay magtatag ng lutang na Partido Demokratiko. Precisely para isulong, ipagpatuloy ang naunsyaming himagsikan. Tayo na po sa political arena. Gamit ang tigi-tig-isa po natin mga sagradong boto, at tayo, pwersa 99.9%, it's a pwera ang tatayong makinarya politika ng ating pong team juror. Sigurado po ating tagumpay ang bumangga sa administrasyon at oposisyon, giba. Ang pangunahin po natin plataforma, amenda numero 1 sa Bill of Rights, para po ilagay ang batas sa kamay ng mga soberanong mga mamamayan, kunin sa kamay ng mga traidor at kawatan. Meron pa rin po tayong 15 point agenda po yan, lahat-lahat Kasama na po riyan ang pagpupundo sa mga kooperatiba. Pero siyempre babayaran ng mga membro ng kooperatiba yon sa pamahalaan. Imbes na sa ngayon, ang binibigyan ng oportunidad ay yung pong mga
mga elite, no? Nakaalyado ng kung sino nakaupong presidente, sila po pinauutang ng pera ng bayan at binibigyan pa po pag nangutang sa labas ng bayan, no po, ng sovereign guarantee. Tayo po ang magbabayad pag hindi po sila nagbayad, no po. So imbis na yung mga ungas na yon, no po, yun po mga elitista, no po. Siyempre, yung mga mahihirap ng mga mamayan, ang bigyan natin ng pagkakataon-munad sa pamamagitan ng pagpopondo sa kooperatiba. Bawiin din po natin yung mga kinamkam na lupain. Ayusin po natin yung edukasyon, iuukil-kil po natin sa murang isip ng kabataan ng pakikipagkapwa bata. At hubugin po ang kanang kamalayan, iukil-kil sa kanang kamalayan ang tunay na anyo hugis at kulay ng demokrasya na ang pangunahin pong rekado, materyales ay karapatan ng mga mamayan 18 anyos pataas sa hukuman trial by jury. Po, ayusin din po natin yung pondo sa pabahay, although pag may jury justice system na po tayo, jack na po yun. Halos 101% hindi na po mananakaw ang ating pong mapagnanakawan ng mga traidor at kawatan, na po, ang atin pong kabambayan. Na po, malabo pa po, malabo pa sa dito. Kaysa sabaw po ng first class na pusit, na po, na makapagnakaw pa sa kabambayan ang mga salot na kurakot sa buong pamahalaan nang hindi sila agad himas rehas. So, pwersa 99.9 sa pera. Hawak po natin ang susi para mabawi ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan pagdating ng 2028. Ngayon pa lamang po, umpisa na po natin ang pag-uorganisa ng mga chapter sa bawat barangay sa buong Kapuluan, all 42,000 plus barangay, no? Dapat may chapter na po tayo ng Partido KKK 2.0 Demokratiko pagsapit ng 2028. Ang atin po ay hindi pera-perang politika. Walang pera-pera politika po itong isa sa atin. Pangunahin po nating ambagan isang sagradong boto lamang, no po? Hindi po tayo mamimili ng boto sa kumulikotong bagkos. I-citizens arrest natin po ang sino man kumulikotong na bababoy na naman sa halalan. I-citizens arrest po natin yung mga komisyonista na yan. Dalhin sa luneta at litisin sa hukuman trial by jury. Ano po? Kaya po natin ito. Sandamakmak po tayo eh. Ang kalaban po natin ng mga traidor at kawatan, ilan lamang po yan eh. Tayo 99.9%. Sila wala pa 1%. Wala pa nga 0.1% eh. Hindi po ba? So, paano? Dapat lang! Juror ka! Kapalin nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang. Ano po? Don't forget the ating protocol. Like, subscribe, share. Ito po ating Juror Advocacy Channel. Po, may God bless us all. May God bless Philippines.